Para po sa ating topic na holiness, sagutin po natin yung discussion question natin. What does it mean for you personally to live a life that is set apart for God? Sa akin po personally, naisip ko, kung ako ay tinawag ng Diyos, again, sabi po sa verse natin, 1 Peter 1:15 hanggang 16. But just as He who called you is holy. Sabihin, tinawag tayo ng Diyos. Yung tumawag sa atin ay banal. At sabi dito, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So, sa akin po personally, kailangan talaga na itratuhin ko yung sarili ko na set apart. Ibig sabihin, inhiwalay ng Diyos. Kasi po yung lifestyle ko talaga dati, makasalanan. Nung tinawag ako ng Panginoon, yung mundo ko na ginagalawan, sobrang dilim. Talagang lifestyle ko, lahat ng bisyo nasa akin na, lahat ng mga activities na hindi maganda at kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, ginagawa ko. Mula doon, inalis ako ng Diyos sa ganong klase ng pamumuhay. Tapos naunawaan ko yung gospel, naunawaan ko si Jesus Christ. Sumunod ako sa Kanya. Talagang inalis ako ng Diyos sa kadiliman. Sa akin personally, huwag ka nang bumalik doon, no? Russell, huwag ka nang bumalik doon sa dati mong pamumuhay. You're already set apart. You have been made holy. Ibig sabihin, sinet apart ka ng Diyos. Dati kang instrumento ng kadiliman, ang ginagawa ng mga kamay ko, puro kasamaan. Puro bisyo. High school ako noon. Puro bisyo. Sagad sa bisyo. There was a time na pag umubo ko, meron ng dugo. Dahil sa bisyo. Ngayon, ina-offer ko yung sarili ko, salamat sa biyaya ng Panginoon na naging instrumento ako ng Diyos. Hindi ko deserve yan, hindi ako karapat-dapat dyan, pero salamat sa Panginoon kasi sa mayaman niyang biyaya, tinawag niya ako at iniligtas. At ngayon ay merong ganitong opportunity na nagagamit ng Diyos na nakapagturo ng Biblia. So sa akin personally, ang laki ng utang ko sa Panginoon no? Eternity ang utang ko sa Panginoon. Buhay na walang hanggan ang binigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at mayamang biyaya. So this is for me, this is a privilege to serve Him, to offer my life, yung paggawa ng daily devotion na ito. Talagang sa akin to, privilege. Hindi to pahirap. Mahirap gawin pero hindi pahirap para sa akin. Kundi opportunity to serve the Lord, to serve His people. So, personally po talaga, lagi po akong nasa sitwasyon na naglo-look back ako nung tinawag ako ng Panginoon, nandun ako sa kadiliman, inalis ako ng Panginoon doon, separate. Ginawa ako ng Panginoon na kumbaga, hinila ako ng Diyos mula sa kadiliman, separated from the world. And now I have this privilege to serve Him, to become an instrument of God. So, sa atin pong lahat na naririto, hindi ko alam yung istorya ninyo, pero may kanya-kanya po tayong istorya. Yung istorya ng pagkakatawag sa atin ng Diyos mula sa kadiliman, yun po yung sineperate tayo ng Diyos, inhiwalay, ibinukod. Gusto ko nga po yung term dito sa Leviticus I have set you apart. Yun po yung ibig sabihin ng holiness dito. You are to be holy to me. Because I, the Lord, am holy and I have set you apart. Kayo'y ibinukod. So, mga kapatid, tayong lahat ibinukod ng Diyos. Ibinukod saan? Mula sa mundo para maging instrumento niya. So, para sa inyo po, personally, anong ibig sabihin ng ibinukod ka ng Diyos at gagawin kanyang instrumento niya para sa kanyang mga layunin? So, isang challenge po sa bawat isa sa atin, patuloy po nating ipanalangin. Everyday prayer na, Lord, this day, I offer myself to you as your instrument. Gamitin niyo po ako para po sa inyong mga layunin. At naniniwala ako gagamitin tayo ng Diyos na merong talagang impact sa mga tao sa paligid natin. So, yun lang po. God bless you po. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. I hope marami po kayo natutunan at higit sa lahat, na-accomplish natin yung goal natin na mapalapit sa Panginoon at lumago sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo.
Maraming salamat po sa inyo. See you po again tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.